Nung mag-50th anniversary ako, about 3 years ago, kasi na-ordinan ako ng 1972, at meron din nagtanong sa akin yan. Ang masasabi ko lang, kung paano ako naging pare, is in line with your theme, Traces of Graces. It's pure grace. Pawang grasya ng Diyos talaga at wala nang iba. Siguro na-influence din ako dahil nag-serve ako sa shrine natin, Mother Perpetual Help, dahil taga-Baclaran ako eh. Nung sacristan ako, nung siguro mga 13 years old ako noon, parang naging interesado ako sa buhay ng Redemptorists. Lalo na dahil sa influence ng dalawang Redemptorists, si Father Paddy Dean at si Brother Charles. Si Father Paddy Dean ang isa sa mga in-charge sa mga sacristan. Kasama niya noon si Father Humph O'Leary na taga New Zealand naman. Tapos si Brother Charles naman, ewan ko kung naabutan niya siya. Siya yung Irishman na may dalang kahon na Kellogg's. At doon siya sa labas nangongolekta. Pero in charge din siya sa mga sakristan. Ang ginagawa ni Brother Charles, ewan ko siguro nakikita niyang baka pwede ko na maging Redemptorist. Napadala niya ako sa monastery, doon sa kumbento at magsisalbe ko ng misa. At yun ay isang napakalaking privilege para sa mga sakristan na mapili na mag-serve doon sa monastery. Ngayon, still pure grace ang sasabihin ko through the intercession of our Mother Perpetual Help. Kasi parang nabuhay kami bilang pamilya under the shadow of our Mother Perpetual Help. Kahit na noong wala pa yung malaking simbahan, maliit pa lang, nagpupunta kami sa Mother Perpetual Help, kahit na ang parokya namin, Santa Rita, nagpupunta rin kami sa Mother Perpetual Help. Ayun siguro ang mga unang seeds of grace sa aking buhay. At si Mother Perpetual Help ang nagpatnubay sa akin all throughout my priestly ministry and my religious life. I never cease to be amazed na in spite of myself, may nakikita akong inihibo talaga ng grasya ng Diyos. In spite of myself, hindi ko sinasabing dahil sa akin. Yan siguro ang kahalagahan ng ministry ng isang Redemptorist missionary priest, to touch other people. Siguro kung hindi lamang sa preaching, kundi sa confession, or even just ordinary dealings with people, may nakikita kang gumagalaw na grasya ng Diyos sa kanilang buhay. Napakasimpleng pagkakataon lang. We don't have to look for the extraordinary to find grace. Kaya nga, everyday sinasabi ko rin at pinagdadasal ko rin, may I see God working and God's grace working in people in my everyday encounter with them. At the end of the day, I go back to ano ba mga nangyari during the day. Sino ba yung mga taong nakasalamuha ko? Did they reveal to me the loving kindness of God? Yun ang grace. Ako natatouch. And I keep on telling myself na hindi dahil sa akin. Ginagamit lamang ako na instrumento ng Diyos for His grace to reach people and to touch them and hopefully to transform them. Napakalaking grasya yan para sa akin. Ang bokasyon is a mystery. Meron akong mga nakasama sa novitiate na hindi nagtapos. Ako lang natira sa 5 sa amin. For what reason, I don't know. And they were good people. In fact, I would say they were better people and better religious. I'm just thinking of somebody na nasa Australia ngayon na nagkaroon ng 10 anak. Siya ang pinakapayos sa amin. Kumbaga, imaginein mo, laging nasa chapel halimbawa o laging nagdadasal. Pero for some reason, hindi siya napili. In fact, dinala siya sa kanilang bahay ng aming novice master.
Kaya hindi ko alam. It's a mystery. Ngayon, sa novitiate din, siguro kapalaran ko rin na si Father Paddy Dean, yung naging in charge sa amin sa sacristan, siya rin ang naging novice master. Noon, novitiate namin, merong rule, non quam duo, semper tres, never two, always three. Nung pagpasok namin, meron akong best friend. At alam mo, pag may kaibigan ka, kahit na hindi kayo magsalita, magtatao kayo, yung basta meron kayong connection. Yun ang best friend ko. Pero we made sure to obey. At the end of the day, pupunta kami sa novice master. Sinabi niya sa akin, sit down. Kasi nakalood kami. And then he will say, did you know that your friend left this afternoon? Sabi ko, no, Reverend Father. Ang susunod na question niya, are you also going to leave? Sinasabi ni St. Alphonsus, kailangan talagang we take the vow of perseverance. At kung makikita ko yung mga kasamahan kong sedentarista, kahit na kailan lang sila na-ordain, that's perseverance. Sila nag-i-inspire. And we inspire each other, of course. Pero, ang mga tao talaga I was just thinking of the people who influenced me, who inspired me. At yan ang parang mga angels. At alam niyo, mga angels, di ba, messenger of God's grace. Yung grasya na binigay kay Inang Maria, si Padre Dean, si Brother Charles, si Father Tom Cruise, yung prefect ko sa Australia. Tapos yung nakasama ko for 12 years sa San Francisco in Black community. 12 years Franciscan siya, si Father Jim Good. Na-influence ako ng kanyang spirituality and also his just confidence in God's grace na yun ang mga nakaka-inspire sa akin. Ganun din ang mga young people, younger redemptorists, without you knowing it, basta be open to God's grace. Yun ang mensahe ng ating mahal na ina, Mary, when she said, be it done unto me according to your word. Nung ma-ordinan ako noong 1972, si Father Paddy Dean ang unang bumati sa akin. At hindi lang congratulations ang sinabi niya. The door is wide open for you to leave. Yun ang sinabi niya. Anytime you want to leave, the door is wide open. Kakautay ko lang yun. Yun ang mensahe. But, sabi niya, in order to stay, you have to make your commitment every day. You have to make your commitment every day. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa sa akin yan. Kaya minsan, halimbawa na lang, kahit na ordinaryong na-assign ako sa pinakamaagang misa, dito malamig. And I don't want to get up. O kaya, yung gusto mong stay that longer, naiisip rin yung commitment. And I say, all for thee, oh my Jesus, all for thee. Ang lahat ay para sa'yo.